Maaring hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. Baka natagpuan ka nito sa mismong sandali na pagod ka na at hindi mo na alam kung bakit ka pa nabubuhay. Maaring ito na ang panahon na ang lahat ng pinaniwalaan mo ay nagsisimula ng manghina, na ang hinaharap ay parang malabo, o kapag tumingin ka sa salamin at hindi mo na makilala ang taong nakatingin pabalik. Sa ganitong mga sandali nagsisimulang magsalita ang pilosopiyang Stoic. Ang Stoicism ay hindi nangangakong magiging madali ang buhay at hindi rin nito pinapahiran ng asukal ang katotohanan. Ang iniaalok nito ay mas mahalaga, ang lakas ng loob na tumayo sa gitna ng bagyo. Tinuturuan ka nitong bitawan ang mga bagay na hindi mo kontrolado, ang pagdisiplina sa sarili mong damdamin, at ang kumilos ng may disiplina kahit hindi agad makita ang resulta. Ang video na ito ay narito para ipaalala sa iyo ang isang bagay na baka nakalimutan mo na ang panloob mong lakas ay buhay pa, tahimik na kumikilos sa likod ng kaguluhan, gaano man kahirap ang lahat. Kung naghahanap ka ng direksyon, ng bagong paniniwala o simpleng dahilan para magpatuloy, manatili ka lang. Dahil baka nga, sa mismong sandaling ito mo ito pinakanailangan, kaya ka nito natagpuan. Bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang Stoic na may mga bagay tayong kayang baguhin at may mga bagay na hindi. Ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng nababago mo, kundi sa pagkilala sa pagkakaiba ng dalawa. Isipin mong itinutulak mo ang isang pintuang malinaw na may karatulang hila. Habang mas pinipilit mong itulak, mas lalo itong tumatanggi. Ganito mabuhay ang karamihan sa atin. Habang mas sinusubukan nating baguhin ang mga bagay na wala sa ating kamay, mas lalo tayong nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinisisi natin ang ating sarili at ang buhay. Isipin mo ang isang ina na nakaupo sa ospital, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang anak. Hindi pa lumalabas ang doktor. Magkahawak ang mga kamay niya sa pagdarasal, hindi pa kumakain, hindi pa natutulog, mabilis ang tibok ng puso. Naniniwala siyang kailangan niyang mag-alala na para bang nakakatulong ito. Pero sa totoo lang, wala na siyang magagawa sa sandaling iyon. Ang letting go ay hindi nangangahulugang sumusuko ka. Ibig sabihin nito, kinikilala mong ang sandaling ito ay hindi para sa aksyon, kundi para sa presensya. Panahon ito para huminga, maramdaman ang sakit ng buo, at huwag nang takasan ito. Mananatili ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sapat ang tapang mong harapin ito. Naranasan mo na bang mapagod lang sa kahihintay ng reply ng isang tao sa text? Isang notification lang ay maaring magpakabog ng dibdib mo o magpabagsak ng sikmura mo. Hindi mo kontrolado kung magre-reply sila, pero hinayaan mong kontrolin ito ang buong araw mo. Sa mga ganitong sandali, tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi ko naman kontrolado ang resulta, bakit ko hinahayaang kontrolin ako nito? Sabi ng Stoicism, tunay ka lang malaya kapag tumigil ka nang hayaang agawin ng mga panlabas na pangyayari ang iyong panloob na kapayapaan. Habang mas kumakapit ka sa isang tiyak na resulta, na mahalin ka, maintindihan ka, mapromote ka, maging pinakamahusay, mas lalo mong ibinibilanggo ang sarili mo sa ilusyon ng kontrol. Namumuhay ka na para bang ang kaligayahan ay umiiral lang kapag natupad ang isang kondisyon. Pero hindi umiikot ang buhay sa mga inaasahan mo. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nangyayari, kundi sa kakayahan mong tanggapin at mag-adjust sa kahit anong mangyari. Isipin mo ang isang matandang nakaupo, may hawak na tasa ng tsaa, habang sinisinaga ng araw mula sa bintana. Dumaan na siya sa digmaan, sa pagkawala, sa pagtataksil,
pero nakangiti pa rin siya. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil natutunan na niyang huwag laging maging handa sa sakit. Yan ang ganda ng letting go. Hindi ito pagsuko, ito ay pag-uunawa. Tinatanggap mong hindi mo kailangang labanan ang tadhana, hindi dahil natalo ka, kundi dahil hindi mo na kailangang manalo sa isang larong hindi naman kailanman sa'yo. May kaibigan akong nalugi, halos lahat ng meron siya ay nawala. Naging obsessed siya sa pagbawi ng lahat. Pero isang araw naupo siya at isinulat ang tanong, kung hindi ko na mababawi ang nawala, kaya ko pa bang mabuhay ng maayos? Hindi agad dumating ang sagot, pero makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang magturo muli. Tinutulungan ng mga kabataang huwag gawin ang parehong pagkakamali. Doon lang nang binitiwan niya ang mga inaasahan, siya muling tunay na nabuhay. Kung gusto mong simulan ang pagsasanay sa sining ng letting go, huwag ka nang hintayin pang may mangyaring matindi. Magsimula ka sa maliit. Kapag nakalimutan mo ang payong mo at naulanan ka, sa halip na mainis, huminto ka at damhin ang mga patak sa balat mo. Kapag may hindi nakaintindi sa iyo sa trabaho, sa halip na magalit, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba talaga nilang maintindihan ako ngayon? Ang letting go ay isang life skill. Para itong kalamnan, pinalalakas sa pamamagitan ng maliit pero tuloy-tuloy na pagsasanay. Subukan mong tanungin ang sarili mo tuwing umaga, ano ang sinusubukan kong kontrolin ngayon na hindi ko naman talaga kailangang kontrolin? Pagkatapos, subukan mong pakawalan iyon kahit isang beses lang. Baka mapansin mong wala ka namang nawala. Sa halip, nagkaroon ka ng espasyo para sa linaw, para sa katahimikan, at para sa isang buhay na hindi ginagapos ng walang humpay na pagpupumilit. Baka mapansin mo rin ang isang tahimik na katotohanan. Ang mga tamang bagay, madalas ay dumarating kapag hindi mo na pinipilit. Gaya ng video na ito, hindi mo siya hinanap, pero natagpuan ka niya. Marahil dahil handa ka na palang makinig. At kapag natutunan mo ng huminga at magpakawala, may susulpot na bagong tanong. Kung hindi ko na kailangang kontrolin ang lahat, saan ba talaga ako nagmamadali? At doon magsisimula ang susunod na aralin. Hindi ito tungkol sa pakikipag-unahan sa mundo, kundi sa pag-aaral ng ritmo nito. Isang leksyon hindi tungkol sa bilis, kundi sa direksyon. Isang leksyon sa tunay na kalayaan. Hindi ka nakikipagkarera sa mundo. Mula pagkabata, itinuro na sa atin na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang mga nagawa. Papuri ang kapalit ng matataas na grado at ipinagmamalaki kapag nakapasok sa magandang unibersidad. Pagkatapos ng graduation, ang mahalaga naman ay ang trabaho, pera, perpektong relasyon, ang uri ng buhay na medyo kinaiinggitan ng iba. Yan ang tinatawag nating tagumpay. At sa isang iglap, tumitigil tayong mabuhay, nagsisimula tayong tumakbo. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang isang makabuluhang buhay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim. Pero kabaligtaran ang takbo ng mundo ngayon. Patuloy ka nitong itinutulak pasulong, parang escalator na walang katapusan. Huminto ka at mapag-iiwanan ka. Huminto ka at laos ka na. Huminto ka at nawawala ang halaga mo. Kakaiba, hindi ba? Isang kaibigan ko na dating nagtatrabaho sa advertising ang nagsabi sa akin na tuwing umaga, pakiramdam niya ay laging may baril na nakatutok sa likod niya. Walang nagsabi sa kanyang kailangan niyang laging mag-pitch ng bagong proyekto o lumikha ng kahangahangang ideya araw-araw. Pero kapag hindi niya ito nagagawa, pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya. At ang takot na iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kahit anong deadline. Mukhang produktibo ang ganitong habulan. Para bang palagi kang nagsusumikap,
palaging may pinagbubuti. Pero sa totoo lang, parang gulong ng hamster lang ito. Paikot-ikot ka lang. Hindi mo isinasabuhay ang totoo mong sarili. Isinasabuhay mo ang tingin mong papalakpakan ng iba. Isang dalagang nakilala ko sa paliparan ang kakakabitaw lang sa trabaho niya. Matapos ang 5 taong parang makina ang kilos. Sabi niya, hindi naman ang trabaho ang lubos na nagpapalubha ng pagod niya, kundi ang walang katapusang paghahambing. Mga kaopisina na napopromote, mga kaklase na bumibili ng bahay, mga dating kasintahan na ikinakasal. Maayos naman ang buhay niya, pero hindi siya masaya dahil sa isipan niya. May listahan ng mga bagay na dapat niyang makamit o dapat niyang ginagawa. Mga bagay na sa totoo lang, hindi naman talaga kanya. Itinuturo ng Stoicism na ang kapayapaan ay hindi dumarating sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagkaalam kung kailan sapat na. Natapos ang karera sa sandaling magkaroon ka ng lakas ng loob na lumihis sa daan. Ang nakakatakot ay hindi ang maiwan, kundi ang hindi kailanman magtanong ng, ano ba talaga ang hinahabol ko? Maraming tao ang ginugugol ang buong buhay sa pagtupad ng inaasahan ng iba, ng magulang, ng kaibigan, ng lipunan, nang hindi man lang minsang nagtanong sa sarili kung ano ba talaga ang gusto nila. At isang araw natatagpuan na lang nila ang sarili sa bahay na binili nila, katabi ang taong pinili nila, sa trabahong noon ay pinangarap nila, pero pakiramdam nila hindi sila nababagay doon. Kaya, ano na ngayon? Walang nagsasabing dapat mong iwan ang lahat at manirahan sa bundok. Pero maaari kang matutong huminto kahit patuloy ka pa ring kumikilos. Kapag nagtatrabaho ka, huwag lang magtrabaho para maabot ang KPIs. Huminto ka sandali at itanong mo sa sarili mo, mahalaga ba ito sa akin? Kapag nag-i-scroll ka sa social media at nakakaramdam kang naiiwan ka na ng iba, huminto ka at tanungin ang sarili, gusto ko ba talaga ito o gusto ko lang ang kasamang pagpapatunay? Ang isa kong matandang kapitbahay ay naglalakad sa parke tuwing umaga. Walang telepono, walang headphones. Siya lang at ang mga puno. Minsan tinanong ko siya kung bakit hindi siya nakikinig ng podcast o gumagawa ng mas productive. Ngumiti siya at sinabing, ang pagiging abala, paraan ng mundo para makalimutan mong buhay ka. Simple lang ang tunog, pero may karunungang hindi ko agad naunawaan. Nang matutunan kong manahimik kasama ang sarili, napagtanto kong hindi ko kailangan ng kung ano paman para maramdaman kong buo ako. Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na umiwas sa buhay. Itinuturo nitong harapin natin ang buhay ng may linaw. Maari ka pa ring magtrabaho, maari ka pa ring magsumikap, pero hindi para patunayan mong mas magaling ka kaysa sa iba. Ginagawa mo ito dahil alam mo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi ka na tumatakbo. Naglalakad ka na nang may layunin. Pakiramdam mo ba ay para kang nasa isang karerang walang pangalan? Naitanong mo na ba kung ano talaga ang mangyayari kung huminto ka lang sandali? Maaring ang sagot ay wala. At minsan, yan ang eksaktong kailangan mo. Isang tahimik na sandali para maalala mong ang buhay ay hindi isang walang hanggang kompetisyon. Kailangan ka lang nitong dumalo ng buo at may lakas ng loob na piliin ang sarili mong landas. Kung napanood mo ang video na ito sa panahong pagod ka na, hindi aksidente yan. Paalala ito, hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mo lang maging totoo. At kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo rin ito sa isang kaibigang pagod na rin. Baka kailangan din nilang huminto. Mag-subscribe para samahan ako sa paglalakbay na ito, hindi bilang isang karera, kundi ang ego ay hindi ang tunay mong sarili. Karamihan sa atin ay namumuhay na may pakiramdam na hindi tayo sapat.
hindi sapat ang galing, hindi sapat ang kabutihan, hindi tayo tama gaya ng iba. Hinahabol natin ang isang perpektong bersyon ng sarili na itinataas ng lipunan. Mas mahusay, mas matagumpay, mas kontrolado ang emosyon. Ngunit habang lalo nating hinahabol ito, mas lalo tayong nawawalay sa kung sino talaga tayo. Natatakot tayong mabigo. Nagtatayo tayo ng pananggalang laban sa sakit at higit sa lahat, nakakalimutan nating sa kaloob-looban natin ay may bahagi tayong hindi kailanman nadungisan ng mundo. Isang bahaging laging kalmado, buo, at lubos na nakakakilala kung sino tayo. Iyan ang tunay na sarili. Hindi ang ako sa LinkedIn, hindi ang ako na sinasalamin ng opinyon ng ibang tao. Iyan ang bahagi mong lumilitaw sa 10 oras ng gabi kapag walang nakakakita. Kapag nabigo ka pero hindi ka gumuho. Kapag hindi ka naintindihan pero hindi mo kailangang magpaliwanag. Kapag nawala sa iyo ang lahat ng akala mong mahalaga pero alam mong buo ka pa rin. Itinuro ng mga Stoic na ang tanging bagay na ganap na nasa ilalim ng ating kontrol ay ang ating mga iniisip, mga pinipiling gawin, at ang ating saloobin. Walang makakakuha nito sa iyo hanggat hindi mo kusang ibinibigay. Kaya ang tunay na sarili ay hindi isang bagay na binubuo. Ito ay isang bagay na binabalikan. Pero heto ang kabalintunaan. Walang nagtuturo sa atin kung paano bumalik. Ang itinuturo sa atin ay lumaban, bumangon, manalo. At sa prosesong iyon, nawawala tayo sa sarili natin. Isipin mo ang isang batang ina na bumabalik sa trabaho matapos ang maternity leave. Dati puno siya ng kumpiyansa, magaling at kinikilala. Ngayon pakiramdam niya ay napag-iiwanan siya, na kailangan niyang patunayan na sapat pa rin siya. Bawat puna ng boss, bawat tagumpay ng katrabaho ay parang tahimik na paratang, hindi ka nakasinggaling dati. Nagsisimula siyang magduda sa sarili, nagpupursige ng sobra hanggang sa masunog. Hanggang isang araw habang nagliligpit sa kwarto at naririnig ang tawa ng kanyang sanggol, may kakaiba siyang kapayapaang naramdaman. Walang deadline, walang performance metrics, walang pressure, tanging isang tahimik na pagkaalam. Ako pa rin ito. Kahit ano pa ang tingin sa akin ng iba. Doon siya muling nakakonekta sa kanyang tunay na sarili. At hindi ito nagmula sa pag-iisip, kundi sa pagluwag at malinaw na pagtingin. Ang tunay na sarili ay lumilitaw rin sa gitna ng pagbagsak. Isang lalaki ang nawalan ng trabaho, ng ipon, ng lahat sa isang palpak na negosyo. Pero imbes na madurog, pakiramdam niya ay gumaan siya. Sabi niya, wala na akong kailangang ipagtanggol, kaya wala na rin akong kinatatakutan. Sa sandaling iyon, nakita niyang hindi siya ang trabaho niya, hindi siya ang laman ng kanyang bangko. Siya ang taong kayang bumangon muli, matuto, at ipagpatuloy ang buhay. Itinuro ng mga Stoic, kung ano ang natitira kapag nawala ang lahat, iyon ang tunay mong pagkatao. Kaya paano tayo mamumuhay na mas malapit sa sarili nating ito araw-araw? Magsimula sa pag-obserba sa mga sandaling sobra ang reaksyon mo sa puna. O kapag nararamdaman mong kailangan mong patunayan ang sarili mo. Mga palatandaan iyan na lumalayo ka sa kung sino ka talaga. Itanong mo, kanino ko ba gustong maging ganito ngayon? At mahalaga ba talaga? Ipaalala sa sarili, hindi mo kailangang magustuhan ka ng lahat. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Hindi mo kailangang laging ayos lang. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili mo. Maglaan ng espasyo bawat araw upang makinig. Hindi para magnilay sa teorya, kundi upang umupo lamang. Walang telepono, walang pag-scroll, walang kailangang gawin. Umupo ka lang at damhin kung ano ang nasa loob mo. Sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito, inuukit mo ang landas pabalik. At dahan-dahan,
makikita mong ang tahimik na lugar sa loob mo ay naroon na talaga noon pa man. Naitago lang ito sa ilalim ng takot at mga inaasahan. Hindi mo kailangang maging kung sino man. Kailangan mo lang bumalik. At kapag naabot mo na ang pinakailalim na bahagi ng iyong sarili, may isang bagay kang mapagtatanto. Ang mga bagay na akala mong sumira sa'yo, kabiguan, pagkawala, sakit, hindi ka naman talaga nila nabasag. Tinanggal lang nila ang panlabas na balat para magsimulang lumitaw ang tunay mong sarili. At ito ang susunod na aral. Bitawan mo ang ideya ng pagiging sirang tao upang makamit ang kalayaan kung saan ang sakit ay hindi pagkakamali, kundi pintuang bumabalik sa kung sino ka talaga. Walang tunay na basag o sira, hindi ka sira. Nabubuhay ka lang sa mundong paulit-ulit kang pinapaniwalang sira ka. Sinasabi nila na dapat kang maging matatag, palaging kontrolado ang emosyon, na kapag naliligaw ka, may mali na agad sa'yo. Pero ang totoo, normal lang ang maligaw. Wala naman ni isa sa atin na binigyan ng mapa. Walang app na makakagabay sa kaluluwa mo. Ang hindi mo pag-alam kung nasaan ka o saan ka patungo ay hindi nangangahulugang nawawasak ka. Ibig sabihin lang yon, buhay ka. Nakilala ko minsan ang isang binatang lalaki, 30 taong gulang, nagtapos na may karangalan, may trabaho sa malaking kumpanya at may maayos na sweldo. Pero sabi niya, pakiramdam ko, bigo ako. May asawa na at anak ang mga kaibigan ko. Samantalang ako, hindi ko pa rin alam kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Hindi ako nagsalita ng marami. Tinanong ko lang, sino ang nagsabi sa iyong bigo ka? Tumahimik siya at pagkatapos ay napaiyak. Ang mga luha niyang iyon ay hindi kahinaan. Isa iyong paghinga. Ang ginhawa ng unang pagkakataong may nakakita sa kanya na hindi sinusubukang ayusin siya. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng pagiging manhid sa damdamin. Tinuturo nito ang pagkilala sa kung ano talaga ang sayo at kung ano ang hindi. Ang tingin ng lipunan, hindi iyo. Ang inaasahan ng iba, hindi rin iyo. Minsan kahit ang boses na nagsasabing, hindi ako sapat, hindi mo rin yan boses. Habang lalo mong pilit inaangkop ang sarili mo sa mga pamantayang iyon, mas lalo kang lumalayo sa tunay mong sarili. Sa halip na isipin mong kailangan mong ayusin ang sarili mo, subukan mong obserbahan ang sarili mo na parang langit. Minsang maulap, minsang maliwanag. Pero walang langit na sira. Gumagalaw lang ito sa sariling panahon. Ganon ka rin. Mga araw ng pagod, kalituhan, o kahinaan, hindi yan patunay ng kabiguan. Bahagi lang yan ng pagiging tao. May isang lalaking 3 beses na nabangkarote, 2 beses na divorce, at halos sumuko na sa buhay. Pero sa halip na parusahan ang sarili, umupo siya at isinulat ang lahat ng nasa isip niya. Walang paghusga. Makalipas ang 1 taon, naging tagapayo siya ng ibang tao. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil naunawaan niyang hindi kailangang maging buo para marapat na pakinggan at mahalin. Subukan mong gawin ito sa susunod na pakiramdam mong hindi ayos. Huwag mong piliting ayusin, huwag mo munang aliwin. Obserbahan mo lang ang iniisip mo na parang bisitang hindi mo inimbita. Tanungin mo, sino ang nagpadala sa iyo? At hayaang lumisan ito sa sarili nitong oras. Kapag may nagparamdam sa iyo na parang hindi ka sapat, huwag mong pagtalunan. Ngumiti ka lang. Ang katahimikan ay hindi pagsuko. Isa itong tahimik na paraan ng pagsasabing, wala akong kailangang patunayan sa iyo. Sa araw-araw, subukan mong muling isulat ang sariling kahulugan mo ng basag. Burahin mo ang lahat ng sinabing iyon ng mga magulang, guro, dating kasintahan o social media. Magsimula kang muli. Sabihin mo, ako ang taong. At sa halip na ilista ang mga pagkakamali, ilista mo ang mga napagdaanan mo. Ang mga panahong bumangon ka muli
ang mga sandaling pinili mong manahimik kaysa magalit. Iyan ang landas ng Stoicism, hindi ang pagbaliwala sa damdamin, kundi ang pagtangging hayaang ang nakaraan ang magtakda ng kasalukuyan. Noon, naniwala kang sira ka, pero hindi ka kailanman nasira. Isa ka lang taong nabubuhay, at ang mismong buhay ay magulo talaga sa likas na anyo nito. Kung wala namang totoong sira, ang patuloy mong pag-aayos sa sarili ay baka paraan lang ng pag-iwas sa pagtanggap. Nakikita mo ba yon? Ngayon, kung kahit isang bahagi ng bidyong ito ay nakatulong sa iyong huminga ng mas maluwag, bitawan ang pangangailangang maging tama, o itigil ang pagpilit maging iba. Baka nga iyon ang mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Kung totoo yan, sana'y ibahagi mo sa comments. Anong bahagi ng sarili mo ang minsan mong inakalang sira? At ngayong araw, handa ka na bang pangalanan iyon ng mas may malasakit? At saka mo na itong pakawalan? Totoong gusto kong marinig ang kwento mo dahil sino ang nakakaalam? Baka ang mga salita mong yon, kahit ilang linya lang, ang siyang tumama sa puso ng isang taong tahimik ding may dalang bitak. At baka, tulad mo, nanonood din sila ng video na ito sa mismong sandaling kailangan nila ito. Huwag kang umalis agad. Kung nakarating ka na rito, kalahati ng landas ay nalakbay mo na. At ang pinakamalalim, pinakatunay na bahagi ng paglalakbay mo, naghihintay na lang sa unahan. Damdamin ay dapat damhin ng buo. May mga umagang gigising ka na parang karaniwan lang ang lahat, pero sa loob mo, may bigat na nakadagan sa dibdib. Wala namang tiyak na nangyari. Walang nanakit sa'yo. Walang krisis. Pero sa kaibuturan mo, parang may napunit, may tahimik na kirot. Hindi mo maipaliwanag, pero parang gusto mong umiyak. Sa mga ganitong sandali, kusa tayong tumatakbo palayo. Sinisikap maging matino, pinipigil ang damdamin, sinasabi sa sariling maging matatag. At abala sa pag-i-scroll, pag-check ng social media, pagtatrabaho, pakikipagkwentuhan ng walang kabuluhan. Pero habang mas pinipilit nating takasan, lalo lamang lumalalim ang lungkot at unti-unting sumisingit sa sulok ng ating isipan. Naranasan mo na ba yon? Isang lungkot na hindi mo maipangalan? Itinuturo ng Stoicism na huwag tayong tumakas sa damdamin. Hindi dahil dapat maghari ang emosyon sa katwiran, kundi dahil kung hindi mo kayang harapin ang nararamdaman mo, hindi rin lubos na gagana ang isip mo. Ang isipan ng tao ay hindi makina na basta lang umaabante. Isa itong parang hardin. Kapag pinabayaan mo ang mga damo, darating ang panahong masisira nito ang lahat ng sinisikap mong palaguin. Ang pagtanggap sa damdamin ay hindi nangangahulugang paiiralin mo ito. Nangangahulugan ito ng lakas ng loob na harapin ang sarili, damhin ang lungkot kung naroroon ito. Hayaan ang luha kapag nais nitong pumatak. Maaring nakaupo ka sa isang maaraw na kafe sa tanghaling tapat, marinig ang isang kantang pamilyar, at bigla mong maalala ang isang taong wala na sa buhay mo. Sa halip na itaboy ang alaala, tumango ka na lang sa sarili mo. Oo, namimiss ko siya, at ayos lang yon. May isang babaeng nawalan ng trabaho sa mismong oras na lumipat siya sa isang bagong lungsod. Walang pamilya, walang kaibigan, walang direksyon. Sa simula, sinubukan niyang panatilihing matatag ang sarili, nagbasa ng libro, nag-ehersisyo, nag-network, pero lalo lang siyang napagod. Hanggang isang gabi, habang nakatitig sa salamin sa banyo, tuluyan siyang naiyak. Hindi dahil lang sa trabaho, kundi dahil sa unang pagkakataon, pinayagan niyang aminin sa sarili na nasasaktan siya. At mula gabing iyon, may unti-unting nagbago. Hindi biglaan, hindi mahiwaga, pero may bahagi sa loob niya ang tila tumahan. Parang matapos ang pagkakalugmok, sa wakas ay naramdaman niya ang matibay na lupa.
ang uring lupa na maaari mong tayuan muli. Hindi itinuturo ng Stoicism na lagi kang dapat nakatindig ng matuwid. Tinuturo nitong ang pagbagsak ay mahalagang bahagi ng pagkamulat sa sariling buhay. Hindi natin kontrolado kung kailan magiging maayos ang takbo ng mga bagay. Minsan ayos ang lahat, tapos biglang may mabasag, may umalis, may nawala, may dating mahalaga na ngayoy parang alikabok. Naiiwan tayong umiikot, nalulunod sa damdamin. Diyan pumapasok ang aral ng Stoic. Pinahihintulutan kang maligaw, pinahihintulutan kang masaktan, dahil kadalasan ang sakit ay hudyat na mas malalim na bahagi ng sarili mo ang ginagalawan mo na. Ang emosyon ay hindi pagkakamali, patunay ito na buhay ka, na may pakialam ka, na minahal mo, na nawalan ka, at umasa. Kung hindi ka kailanman nasaktan, ibig sabihin walang bagay ang dumapo sa iyo ng sapat na malalim. Kaya't ang sakit ay maaring maging regalo. Hindi madaling buksan, pero sa loob nito ay may paglago. Baka hindi mo pa ito makita ngayon, pero manatili ka lang sa damdamin kahit sandali pa. Huwag mo muna itong lunurin sa lohika. Huwag mo agad tawaging negatibo. Darating ang panahon na lilingunin mo ito at mararamdaman mong nagpapasalamat ka dahil pinayagan mong bumagsak ang sarili mo. Dahil kung hindi mo yon ginawa, hindi mo malalaman kung gaano ka katatag sa muli mong pagtindig. Hindi iyon kabiguan, bahagi iyon ng paggising. Iyan ang tunay na pamumuhay, hindi lang basta pagkaligtas. At marahil kung pinapanood mo ito ngayon, sa mismong sandaling may bahagi sa iyo, ang tila nabubuksan, ito na ang pahintulot na hinihintay mo. Pinahihintulutan kang damhin ito. Ayos lang, talagang ayos lang, dahil sa likod ng lungkot na ito, may bagong aral ng papalapit. Hindi para agad ayusin ang lahat, kundi para ipaalala ito. Ang sakit, sa totoo, ay aral na palaging dumarating sa tamang oras. Dumarating ang sakit kapag handa ka ng matuto. Karamihan sa pinakamalalim na aral sa buhay ay dumarating hindi sa gitna ng kasiyahan, kundi sa gitna ng pagguho, kapag pakiramdam mo'y parang unti-unti kang nawawasak. Hindi ito sa mga panahong maayos ang lahat, kundi sa oras na gusto mo nang sumuko. Kapag wala ka nang mahawakan, doon lumilitaw ang katotohanan. Itinuro ng mga Stoic na ang lahat ng nangyayari ay eksakto sa tamang oras at hindi exempted ang sakit. Dumadating ito ng hindi maaga, hindi rin huli, eksakto. Hindi ito tulad ng kaibigang hindi sumipot o ng bagyong dumarating ng walang babala. Ang sakit ay dumarating sa mismong oras na pinakakailangan mo ito, kahit hindi mo pa ito nakikita. Isipin mo ang isang taong nawala ng trabaho matapos ang ilang taong pagsusumikap. Una, gulat. Sumunod, galit. Hanggang sa mauwi sa isang hungkag na pakiramdam na parang wala siyang halaga. Pero makalipas ang ilang linggo, sa katahimikan, unti-unting sumisilip ang isang pag-unawa. Matagal na pala niyang hindi mahal ang trabahong iyon. Ibinigay niya ang kalusugan at oras kapalit ng huwad na katahimikan. Masakit man ang pagkawala, pero ito ang lumikha ng puwang para huminga, mag-isip. Hindi sinabi ng Stoics na ipagdiwang mo ang malas. Ang sabi nila, gamitin mo ito, harapin mo ito na parang salamin. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para mas kilalanin ito. Likas sa atin ang iwasan ang sakit. Kapag may nawala, kapag nasaktan tayo, ang unang reaksyon ay sisihin ang ibang tao, ang buhay o ang sarili. Pero paalala ng Stoicism, ang unang reaksyon mo ay hindi ang siyang tumutukoy sa iyo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo pagkatapos ng unang reaksyong iyon. Bawat masakit na karanasan ay isang sangandaan. Pipiliin mo bang harapin ito at matuto, o tatakasan mo lang ito at hayaang bumalik sa ibang anyo ang sugat sa ibang panahon?
May isang babae na minsang pinagtaksilan ng pinakamalapit niyang kaibigan. Isang mapanirang kilos na winasak ang reputasyon niya at nagkawala ng trabaho. Pwede sanang pinili niyang manatili sa galit. Pwede sanang isinara niya ang sarili, pero hindi niya ginawa. Tinanong niya ang sarili, bakit ako naging ganon kabukas? Nagbigay ba ako ng tiwala ng walang ingat? Sa halip na baguhin ng ibang tao, binalikan niya ang sarili at nilinaw ang hangganan ng kanyang tiwala, naging mas maingat sa pagbibigay ng kabutihan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang mulat siya, tunay na gising. Hindi sinabi ng mga Stoic na ang sakit ay maganda. Ang sabi nila, kung masasaktan ka rin lang, huwag mong sayangin. Bawat sugat ay pahiwatig ng pagliko. Gaya ng lagnat, hindi ito kabiguan kundi senyales na lumalaban ang katawan. Ganon din ang isip. Kaya kapag nahihirapan ka, huwag agad isipin na naliligaw ka. Maaring nasa tamang lugar ka, ang lugar kung saan may kailangang matutunan. Hindi agad ito makikita ng lahat, pero sa dulo, natututo ang bawat isa, maaga man o huli. Madalas tanungin ng mga tao, bakit ngayon ito nangyari? Baka kasi kung dumating ito noon, hindi ka pa handa. At kung hihintayin pa ito, baka may mahalagang mawala. Bihira ang pagkakataong walang dahilan. Ang buhay ay hindi naghihintay ng kahandaan mo. Inilalapag lang nito ang aral, eksakto sa oras na kailangan mo ito. Kahit hindi mo ito hiningi. Kaya kung ngayong araw ay pakiramdam mong naliligaw ka, sugatan, o wala sa ayos, huwag mo munang takasan. Manatili ka sa pwesto mo. Tumingin sa loob. Tanungin ang sarili, ano bang gustong ituro nito? Anong katotohanan ang matagal ko nang iniiwasan? At kung walang sagot ngayon, ayos lang din na yon. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat sa isang iglap. Minsan, ang mismong hindi alam ay bahagi ng paglalakbay. At doon, dahan-dahang lumilitaw ang huling aral. Hindi mo kailangan ang lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo ay manatili sa sarili mo. Nang sapat na tagal upang marinig mo ang tinig ng sarili mong puso. Ayos lang kung hindi mo pa alam ang lahat ng sagot. Nakatayo ka sa kusina. Sa harap mo, may kettle sa ibabaw ng kalan. Nakaon ang apoy at hinihintay mong kumulo ang tubig. Alam mong tama ang ginawa mo, kumulong rin yan. Hindi lang agad-agad. At tulad ng halos lahat ng tao, sigurong nagawa mo na rin ito. Tititig ka sa kettle. 1 minuto, 2 minuto, 3. Wala pa rin. Unti-unting pumapasok ang inis, kasunod ang pagdududa. Napapaisip ka, sirangkalan ba ito? May mali ba akong ginawa? Pero kung maghihintay ka lang at hindi mo patayin ang apoy, darating din ang pagkulo. Mainit na pala ang tubig buong oras, hindi lang nakikita ng mata. Ganon din ang buhay. May mga panahong ginagawa mo naman ang lahat. Masipag ka, mabuti ka sa iba, paulit-ulit mong tinutupad ang tungkulin mo, pero parang walang nangyayari. Walang resulta, walang malinaw na senyales, at gaya ng kettle, nagsisimula kang pagdudahan ng sarili. Pero paalala ng Stoicism, ang pagbabago ay hindi laging mabilis. At kadalasan, ang pinakamahahalagang bagay ay dumarating ng tahimik. Ito ang kabalintunaan. Sa panahon ng bilis, ang tunay na matatag ay yung marunong maghintay. Dahil ang pasensya ay hindi kahinaan, ito'y lakas na patuloy na gumagawa ng tama kahit walang pumapalakpak, kahit walang spotlight, kahit puno pa rin ng tanong ang isip mo. Araw-araw mo ito makikita. Isang inang may maliit na anak, kulang sa tulog, sabay hawak ng bayarin at responsibilidad. Wala siyang oras para sa 10 taong plano o tapusin ang bawat self-help book. Pero tuwing umaga, gigising siya ng mas maaga para maghanda ng almusal. Pumipili siyang maging mabait kahit pagod na siya. Nabubuhay siyang buo araw-araw paunti-unti.
Hindi perpekto pero matapang. Ganyan ang stoicism sa tunay na buhay. Sinasabi rin ito ng pananampalataya sa ibang lengguwahe. Sa Biblia, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Hindi ibig sabihin yon na umupo ka lang at maghintay. Ibig sabihin nito, tanggapin mong hindi lahat ng bagay ay darating sa oras na gusto mo. May mga pintuan na hindi bumubukas hanggat hindi ka pa handa sa loob, kahit gaano mo pa katok sa labas. Hindi sinasabi ng stoicism na bitawan mo ang lahat. Ang turo nito, masterin mo kung anong kaya mong hawakan ngayon. Kung hindi mo alam ang mangyayari sa susunod na taon, tiklopin mo ang mga damit na nakatambak. Kung hindi ka sigurado sa karir mo, ibuhos mo ang buong atensyon sa trabaho mong hawak ngayon. Kung pakiramdam mong nawawala ka, linisin mo ang mesa mo, tawagan mo ang lola mo, pwede maglakad ng walang headphones, at damhin mo talaga ang buhay. Isipin mo ang mga nagtatanim ng punong may bunga. Hindi nila hinuhukay araw-araw ang lupa para lang silipin ang ugat. Basta araw-araw dinidiligan nila, inaalagaan, tinitiwalaang ang bunga ay darating sa tamang panahon. Ganun din tayo. Hindi natin kailangang malaman lahat ngayon. Ang kailangan lang ay gawin ang kaya natin ngayon. Kung pakiramdam mo ay natigil ka na o sobrang bigat na ng dinadala mo, huwag mong piliting ayusin ang lahat. Gawin mo lang ang isang bagay na malinaw. Hugasan ang plato. Magsulat sa journal. Kumustahin ang matagal ng kaibigan. Tapusin ang isang maliit at nakalimutang gawain. Hindi para ayusin ang buong mundo, kundi para ibalik ka sa kasalukuyan, ang tanging lugar na may tunay kang kapangyarihan. Dahil ang totoong nakakatakot ay hindi yung walang sagot. Ang nakakatakot ay yung maghintay ka ng buong buhay para sa isang sagot, habang dumadaan ang tunay na buhay, araw-araw, kahit hindi mo pa ito ganap na nauunawaan. At marahil ang video na ito ay hindi dumating para bigyan ka ng solusyon. Baka nandito lang ito para paalalahanan kang mas maayos ka kaysa sa akala mo. At kung patuloy kang dumarating, tahimik, matatag, ang dapat dumating sa iyo ay darating rin sa tamang oras. Tumahak na tayo sa 7 aral. Hindi mga hungkag na kasabihan, kundi mga gabay para sa mga tahimik na lumalaban sa ulap ng buhay. Itinuturo ng stoicism na ang kapayapaan ay hindi galing sa pagkontrol sa lahat ng bagay. At ang halaga mo ay hindi nasusukat sa bilis mong makasabay. Ang tunay mong sarili ay hindi nahahanap sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano mo hinaharap ang sarili mo kapag walang ibang nanonood. Ayos lang na hindi ka perpekto. Ayos lang na mapagod. Ayos lang na masaktan. At kahit hindi mo pa alam kung saan ka papunta, basta patuloy kang kumikilos, nasa tamang landas ka pa rin. Dahil minsan, dumarating ang sakit para hubugin ka. At sa katahimikan ng mga tanong na walang kasagutan, doon mo natututunang tumatag sa gitna ng hindi tiyak. At kung narating mo ang video na ito sa eksaktong panahong kailangan mo ito, pindutin mo ang like bilang tahimik na pagsang-ayon. Buhay ka pa, lumalakad ka pa. At kung handa ka nang ipagpatuloy ang landas na ito ng kamalayan, disiplina at kalayaan, subscribe ka para sa susunod nating pagkikita sa oras na kailangan mo ito ng higit sa lahat.